believers in God, who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are in God. Our faith and hope are in God. At ang sabi ni Peter, who through Him are believers. Believers. Kaya nga po panghuli mga kapatid, validate if your faith and hope are in God through Christ. Validate if your faith and hope are in God through Christ. Kaya paulit-ulit si Paul, si Peter, sinasabi niya, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Make your election sure. Hindi po para malaman ni Lord kung totoo ang faith mo, kundi para tayo mapatunayan. Kaya nga sabi niya, pati yung mga pagdurusang pinagdadaanan mo, ang purpose ni God dyan, ay alin? Para patunayan na totoo ang pananampalataya mo. Nalalabas kang dalisay, na totoo ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa inyo, na yung kapangyarihan na bumuhay kay Kristo Jesus, ang siya ring kapangyarihan gumagana sa buhay mo para baguhin ang buhay na meron ka kay Kristo. Kaya how does it make you feel that our redemption through Christ has been planned by God even before the foundation of the world? Ano po yung pakiramdam natin na hindi pa man nalalo lang ang mundo na ito, hindi ka pa man ipinapanganak, pinili ka na ng Diyos at iniligtas niya. Kaya nga po, ang sabi ni Paul sa Ephesians 1:4, basahin po natin ang malakas at pakinggan po natin. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we will be holy and blameless before Him in love. Yun ang purpose ni God for saving you, for choosing you. To be holy, set apart for God, nakalaan ang buhay mo para kay Lord. At ang sabi niya, blameless before Him in love. Blameless. Mukha ba tayong blameless? Minsan inisip natin blameless na to, perfection. Alam po niyo, hindi ganun. In the sight of God, you're righteous on account of Christ. Dahil kay Kristo, binis mo ng katuwiran niya, banal ka na. Pero sinasabi niya, dapat daw maging blameless tayo. Ito po ang picture niya. Wala po dapat handle ang kasalanan sa atin. Anong ibig sabihin? Ano man yung accuse sa atin na masama, walang mahawakan, walang mapapatunayan. Pastor, paano yan? Hindi naman tayo perfecto, nagkakasala tayo. Kaya ano ang resolution ng Bible pag ikaw yung nagkasala? Ikumpisal mo. Bakit may handle sa buhay ng ibang Kristiyano yung kasalanan? Kasi hindi sila nagkukumpisal, hindi sila nagre-repent, hindi sila umaamin. Hindi niyo po napansin, kapag kayong kasalanan, tinatago-tago mo. Bukod sa nininervyos ka kasi nagiging magugulatin ka. Pag may tinatago kang sikreto, pag biglang bumukas o may kumatok sa pinto, hindi nung kabog ng ano mo eh. Dibdib mo, di ba? Naalala niyo po yung kwento ng itik? Tawag sa kwento ng itik-itik eh. Meron daw pong dalawang magkapatid. Naglalaro po sila ng bola. Nasa bukid sila. Si tatay, marami po siyang alagang itik. So habang naglalaro po ng basketball yung magkapatid, tinamaan po ng panganay